mga kaibigan. I would like to welcome you in this series program titled The Final Awakening. Salamat po sa inyong pag-tune in sa video ito. Akin pong ipinaabot ang aking malugod na pagbati sa bawat isa sa inyo. And I hope na nasa mabuting kalagayan po tayo habang ating pinapanood ang video na ito, mga kaibigan. This is my very first video sa maraming serye ng ating pag-aaral sa salita ng ating Panginoong Diyos. And I make this video, mga kaibigan, for the sake of our beloved friends who are sincerely searching for the Word of God. And also, ang purpose natin, mga kaibigan, sa paggawa ng video ito ay hindi lamang para makapagbigay tayo ng dagdag na kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon, kundi makapagbigay din sa atin ng unawa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. And also, nais din po natin na sa pamamagitan nito ay unti-unti nating mabigyang sagot or linaw ang mga katanungan na bumabagabag sa isipan ng ating mga kaibigan. At para po sa lubos na kaunawaan na ating matanggap sa mga oras na ito, atin pong hingin ang gabay ng banal na kataas-taasan. Tayo manalangin. Ama naming banal na nasa kaitaasan ng mga langit, sa araw na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Aming isinusuko ang aming sarili at hinihingi ang iyong gabay sa aming mga buhay. Sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng karunungang makalangit, na kami, Ama, ay makatanggap ng mga pagpapala buhat sa mga salitang ito. Ito po ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At ang topic na ating tatalakayin sa araw na ito, mga kaibigan, ay may pamagat, why is there so much suffering? Opo, mga kaibigan, hindi ba natin na itatanong sa ating mga sarili kung bakit ang ating sanlibutan ay puno ng iba't ibang klase ng mga kahirapan? Like wars, crimes, pestilence, mga catastrophes, economic crisis, and even famine, mga kaibigan, at naging dahilan ng pagkasawi ng milyon-milyong mga buhay. Bakit nga ba napakaraming mga kahirapan? Saan ba nagsimula ang mga kahirapang ito? Kung inyong manonotice, mga kaibigan, ang kahirapan ay always bunga ng mga hindi magandang nangyari sa nakaraan. Or either bunga siya ng mga maling desisyon, di po ba? For example, sa mag-asawa, kapag ang mag-asawa ay nagkaroon ng di pagkakaunawaan sa isa't isa at nauwi sa hiwalayan, of course, ito ay magbubunga ng suffering sa mga anak. Tama po ba? At ganoon din po sa suffering na nangyayari sa iba't ibang bahagi ng sanlibutan. Alam po natin, mga kaibigan, na ito ay bunga rin ng isang maling desisyon na nagresulta ng conflict. Nagresulta ng hidwaan sa pagitan ng dalawang malaking kapangyarihan na mayroong epekto hindi lang sa pisikal natin na kalagayan, kundi pati na rin sa ating espiritual na pamumuhay. At ako'y naniniwala, mga kaibigan, na bawat isa sa atin, mayaman man o mahirap, bata man o matanda, regardless of what nationality and religion you are, marirecognize natin na mayroon talagang spiritual battle na nangyayari sa ating paligid. Isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Labanan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Katotohanan laban sa kasinungalingan. Labanan sa pagitan ng tama at mali. At maging labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. At lagi nating tandaan, mga kaibigan, na sa bawat desisyon at galaw na ating gagawin, mayroon po itong corresponding kung kaninong side tayo. Di po ba? Sapagkat tayo hindi lamang tagapanood sa labanang ito, kundi tayo mismo, mga kaibigan, ang mga kalahok sa labanang nangyayari sa ibabaw ng sanlibutan. All of us, bata man o matanda, mayaman ka man o mahirap, tayo ay namamangka sa iisang ilog. Tama po ba?
Kaya nga sa aklat ng Matthew chapter 10 verse 16, sabi ng Panginoon, na mga pakatalino kayo kagaya ng ahas. Sapagkat alam ng Panginoon sang-ayon sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 12 na hindi tayo nakikipagbaka laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa kapangyarihan, laban sa kadiliman, at laban sa espiritu ng kasamaan. Kaya nga sabi ni San Pablo sa aklat ng Efeso 6:11, put on the whole armor of God para tayo ay magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Sapagkat alam din ni San Pablo, mga kaibigan, na araw-araw tayo ay nakikipagbaka against sa kapangyarihan ng kasamaan. Ngayon, magtatanong tayo, saan at paano ba nagsimula ang labanang ito? No? Now, I know, mga kaibigan, na ilan sa ating mga viewers ay mayroon na pong ideya tungkol sa mga katanungang ito. But I like also to share this para doon sa mga kaibigan nating may kalituhan about in this particular issue. At lalong-lalo na doon, mga kaibigan, sa mga taong gustong makatuklas talaga ng katotohanan hinggil sa mga bagay na ito. I'm so happy to share this with you. At para sigurado tayo, mga kaibigan, na makuha natin ang tamang sagot sa mga katanungang ito, of course, mga kaibigan, wala nang ibang bagay pa na pwede nating mapagkakatiwalaan kundi ang salita ng ating banal na, mahal na Panginoon, ang banal na Biblia, the basic source of all information at sharing bukal ng mga katotohanan. Now, let's go back to the question, mga kaibigan. Saan at paano nagsimula ang labanang ito na nagresulta ng mga kahirapan sa buhay ng sangkatauhan? Ang Biblia, mga kaibigan, ay nagbigay sa atin ng pahayag sa aklat ng Revelation chapter 12 verse 7. Sabi doon, and there was war in heaven, Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Very clear, mga kaibigan, ayon sa talata, na ang laban ng pinag-uusapan natin ay nagsimula saan? Sa langit. In the very capital of the universe. Paano nangyari ito, mga kaibigan? It is very impossible na kahit pa sa simpleng pag-iisip natin, hindi natin mai-imagine that the holy place where the holy being used to live ay naging venue ng pinakaunang labanan, ng pinakaunang malaking labanan na nangyari sa sanglibutan? How is this possible, mga kaibigan? Ito'y tila misteryo sa atin since na hindi talaga natin alam kung ano ang naging ugat ng labanang ito. But fortunately, mga kaibigan, ang Biblia ay nagbigay din sa atin ng background kung paano nagkaroon ng labanan sa langit. At ako'y naniniwala na alam nating lahat na ang langit na kung saan naninirahan ng ating Diyos ay siya ring tirahan ng mga celestial being na tinatawag nating mga anghel, di ba? At alam natin na among of those holy angels na nilalang ng ating Panginoong Diyos, He also created an extraordinary angel na ang kanyang pangalan ay sino? Si Lucifer, di po ba? And God appointed Lucifer as the supreme commander of the entire heavenly throne. Only God is the highest, mga kaibigan. And we all know also, down through the history, na si Lucifer ay nagrebelde laban sa tapat at mapagmahal na gobyerno ng Diyos. Another question for us this time is, ano ang nagtulak kay Lucifer para magrebelyon laban sa Diyos? Fortunately, again, mga kaibigan, ibinigay sa atin ng Panginoon ang detalye sa pamamagitan ng vision na kanyang ipinakita kay Prophet Isaiah kung ano ang naging laman ng puso ni Lucifer during the time of his rebellion. Kaya wag po tayo mag-alala.
In the book of Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, it says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nation? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." Kung ating mapapansin mga kaibigan, yung talatang ating binasa, makikita natin yung 5 I. Ang talatang ito mga kaibigan ay nag-identify din kung gaano ka-selfish si Lucifer. And as you can see mga kaibigan in the text, kapag inunawa nating maigi, you can see that Lucifer is up to something. Gusto rin niya yung kaisa-isang bagay na natatangi para lamang sa Diyos. Alam po ba natin kung ano ito mga kaibigan? If you noticed once again doon sa talatang ating binasa, sa verse 14, the last part of the text sa ating binasa, it says, "I will be like the Most High." Ano ba yung bagay mga kaibigan na pwedeng makamtan ni Lucifer pag naging kagaya siya sa kataas-taasan? Ano po yung nandun sa posisyon ng kataas-taasan na wala kay Lucifer? Nag-gets nyo na po ba? It's worship mga kaibigan. Isa sa mga rason kung ba't nagrebelde si Lucifer sa gobyerno ng Diyos ay dahil sa salitang worship. No? Iniisip kasi ni Lucifer mga kaibigan na kapag kagaya siya sa kataas-taasan, he also deserve to be worshipped, no? Gusto ring makamtan ni Lucifer yaong pagsamba which is titled lamang para sa manlalalang or sa ating Diyos, di ba? As you can see also through the history mga kaibigan, na kahit dito man sa lupa, no? Gusto pa rin ni Lucifer yung pagsamba, gusto pa rin niya makamtan yung pagsamba mula sa mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Siguro magtatanong tayo mga kaibigan, did God created a defective angels like Lucifer? Of course, the answer is no mga kaibigan, because the Bible clearly tells us in Ezekiel chapter 28 verse 15 that Lucifer is perfect since he created. You can read the whole text from verse 12 to verse 15. Those texts plainly talks about how did God perfectly created Lucifer mga kaibigan. So paano tumubo sa puso ni Lucifer ang pagre-rebelde sa gobyerno ng Diyos na kanyang creator? Also you can see mga kaibigan the situation that God created Lucifer like the way God created us. Of course, hindi kapangyarihan ang tinutukoy natin dito mga kaibigan. Wala po tayong match kay Lucifer. Anong ibig natin sabihin? That God, like us, did not create Lucifer program only to obey Him or program only to love Him. Di po ba? You can see mga kaibigan that God also gave Lucifer a wonderful gift, a kind of gift that God also gave to man. And that's, my friend, is what we call the freedom of choice. Ang freedom of choice, mga kaibigan, ay isang napakagandang regalo na ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Sapagkat ito'y expression ng kaniyang pag-ibig sa kaniyang mga nilalang. And by this, we can decide if we love Him or not. Di po ba? Gusto kasi ng Diyos na masaya tayong sumusunod sa Kanya. Gusto ng Diyos na kusa siyang iniibig ng Kanyang mga nilalang. Ayaw ng Diyos na sumusunod tayo sa Kanya dahil sa takot or sapagkat yun na lang ang ating choice. Wala na tayong ibang option. No? Ngunit marami ang nagsasabi mga kaibigan na nonsense daw ito. Wala daw tayong freedom of choice, sabi ng iba. I think mali po yung ganitong pag-iisip mga kaibigan. Yung tree of knowledge, for example, mga kaibigan, ito'y napakalaking ebidensya
na ang tao ay hindi lamang nakatali sa pagsunod sa gusto ng ating Panginoong Diyos, di ba? Kung gusto ng tao na sumuway sa Diyos, then he is free to eat the fruit. Tama po ba? Dahil kung wala ang tree of knowledge sa Garden of Eden, ay magiging tama ang accusation ni Lucifer sa Diyos that God is also a selfish God. Nakuha po ba natin yung punto, mga kaibigan? That's why in this, Lucifer took advantage his right. Dahil alam niya na kahit magrebelde siya sa Diyos, hindi siya agad papatayin ng Panginoon. Dahil nga kalayaan niya ang pumili. No? Kalayaan niyang piliin kung susunod or kakalaban sa Diyos. Kung pinatay siya agad ng Diyos, then truly, there is no freedom of choice. Ganun lang po yan kasimple, mga kaibigan. Now, patuloy tayo. Sa anong dahilan bakit gusto rin ni Lucifer na maging kagaya sa Diyos? No? Bakit gusto rin niyang sambahin siya? As you noticed in the book of Ezekiel chapter 28 verse 15, it says, He is perfect in the ways since He created, till iniquity found in Him. What kind of iniquity did Prophet Ezekiel mention about, mga kaibigan? Ituloy lang po natin yung pagbabasa sa verse 17. Sabi doon, sapagkat ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan at iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. No? Maliwanag ang rason, mga kaibigan, kung ba't gusto rin ni Lucifer na sambahin siya dahil sa nagmataas ang kanyang puso, dahil sa kanyang kagandahan at kaningningan. At dahil dito, nagkaroon ng conflict at nagresulta ng labanan sa pagitan ng Diyos at ni Lucifer. Dahil lang sa pagsamba na gustong agawin ni Lucifer sa Diyos na naglalang sa Kanya. So sometimes marami ang nag-iisip na ang mas mga magaganda at mas mga gwapo ang pinagpahala ng Diyos, mga kaibigan, di po ba? My advice to you, mga kaibigan, is huwag tayong mag-jealous sa mga bagay na ito. Don't be discouraged kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng maladiusang kagandahan. What is beauty? Kung ito naman ang magiging dahilan ng pagiging mapagmataas natin like Lucifer, na instead na sa Diyos yung focus natin, ay mapunta sa ating mga sarili, di po ba? So baka ito pa yung magiging hadlang, mga kaibigan, sa ating malapit na relasyon sa ating Diyos. So tuloy tayo. Ngayong ating nalaman kung saan sa langit, di po ba? At paano nagsimula ang labanan dahil sa pagmamataas na tumubo sa puso ni Lucifer. No? So the next question is, ano yung resulta ng labanang nangyari sa langit? Sangayon sa Revelation chapter 12 verse 8, ating mababasa verse 8, at hindi sila nanganalo, ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. Sino? Sino, mga kaibigan? Sino yung natalo? At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinawag na Diablo at Satanas. So si Satanas, mga kaibigan, siya ang inihagis dito sa lupa. Ang dumaya sa buong sanglibutan, siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Sabi ng talata, mga kaibigan, natalo si Satanas at inihagis saan? Dito sa lupa. At kung ating ituloy yung pagbasa sa verse 12 doon sa binasa nating talata, sabi doon, mga kaibigan, ang Diablo ay bumaba sa lupa na mayroong malaking galit. Ang tanong, siya lang ba? Kung tingnan natin ang Revelation chapter 12 verse 4, mababasa natin dyan, mga kaibigan, na 1/3 ng populasyon ng mga anghel sa langit ay kasama niyang bumaba dito sa lupa. Kaya huwag tayong magtaka, mga kaibigan, kung bakit kaliwat kanan ang mga kahirapan, sapagkat dahil ito sa milyong-milyong mga kaalyado o mga supporter ni Satanas na bumaba dito sa lupa at silang nagpapapahirap sa tao. So isipin mo, out of 5, 3% ang nawala, 2% lang yung natira sa langit. Mahigit sa kalahati, mga kaibigan, ng populasyon ng mga anghel sa langit ang bumaba dito sa lupa. Baon ang galit at paghihimagsik laban sa ating Diyos.
At ang galit na ito mga kaibigan, alam natin na diretsahang ibinunto ni Satanas sa tao. Ano ang kanyang ginawa? Mababasa natin ang record sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Kung ating isasama yung talata, medyo mahaba po siya mga kaibigan. Satan took a form of a serpent and deceived a woman to eat the fruit of knowledge. And the woman did eat and also gave her husband the fruit. And man did eat the fruit. At ang tao mga kaibigan ay nadaya at nahulog sa pagkakasala. At sa pagkakataong ito ay naging matagumpay si Satanas sa pagtayo ng kaniyang dominion dito sa sanglibutan. Sa katunayan mga kaibigan, siya ay tinawag na prinsipe ng sanglibutan ito sang-ayon sa aklat ng Juan 12:31. Sa makatuwid, ang rebellion na inumpisahan ni Satanas sa langit ay nagdala sa tao sa pagkakasala. Ganun po umepekto yung rebellion sa langit. At ito'y nagresulta ng napakaraming kahirapan at maging kamatayan. At ito ho yung sagot sa title ng ating pagtatalakay sa ngayon. Kung bakit napakaraming kahirapan, mga pagdurusa sa ating paligid. No? Ano ang sabi sa Romans chapter 5 verse 12? Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Mga kaibigan, kung ba tayo nakakaranas ng napakaraming mga kahirapan, mga sakuna sa paligid, karamdaman sa ating katawan, giyera doon, giyera dito, na nagresulta ng mga economic crisis, ano pa? Mayroon ding mga kalamidad, may mga pestilence like COVID-19 na ating nararanasan sa kasalukuyan, at itong lahat ay nagresulta ng taggutom at kahit pa kamatayan. It's because of sin na tumubo sa puso ni Satanas na nagbunga ng rebellion sa gobyerno ng Diyos at dinamay pati ang sangkatauhan. Ang masama lang mga kaibigan ay nadaya rin tayo at natukso at nagkasala. That's why naging kabahagi tayo sa mga consequences ng kasalanan ito. Naranasan natin ang maraming suffering. Ano pa? Anong sabi sa aklat ni San Pablo sa Roma 3:23? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala at hindi nagkakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Isa pa ito mga kaibigan sa consequences. Kung ating unawain yung talata, ano daw? Tayo ay nalayo sa Diyos sapagkat ang kasalanan ay siyang nag-separate sa atin mula sa kaluwalhatian o presensya ng Diyos. Kaya mayroong mga suffering dahil out of reach na tayo ng Panginoon. No? Nais ko pong suportahan ang talatang ito. Sa aklat ng Colossus, chapter 1, verse 21, ito po ay hango sa New Living Translation version. Sabi dito, "This includes you who were once far away from God. You were His enemies, separated from Him by your evil thoughts and action." Sabi ng talata mga kaibigan, talagang tayo daw ay nalayo at nahiwalay sa Diyos, no? And of course, mga kaibigan, alam natin that a man without God is nothing. Ayon sa John chapter 15 verse 5. Wala na. We are totally lost. We are not bound by His love and protection any longer. Tayo ay condemned na mga kaibigan sa kamatayan ayon sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meaning, nung tinanggap ng tao ang pagkakasala, walang ibang kapalaran na naghihintay sa tao kundi kamatayan. We are hopeless, totally hopeless mga kaibigan. So, anong magagawa natin? But here is the good news mga kaibigan. Sa kabila ng kawalang pag-asa na kalagayan ng sangkatauhan, God's love revealed sa tao, no? Since nawala na tayong magawa para tayo ay makapanumbalik sa Diyos,
ang Diyos ay siyang gumawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng pag-asang muling makapanumbalik sa Kanya. Yan po ang tinatawag na unmeasurable love ng ating Panginoong Diyos. Ano ang solusyon na ginawa ng ating Panginoon? Very familiar text po ito sa ating mga kaibigan. Kahit bata po, kabisado ito. John 3:16. For God so loved the world, ano daw yung solusyon? That He gave His only begotten Son. No? Dahil sa hindi masukat ng pag-ibig ng Diyos sa tao, ay ibinigay ang buhay ng ating Panginoong Hesus, ang Kanyang bugtong na anak. Gusto kong bigyang diin yung salitang bugtong na anak, mga kaibigan. Sa ating mga parents na mayroong isang anak, mafe-feel ninyo ito. Gaano ba kasakit sa isang magulang na ang kaisa-isang anak mo ay isasakripisyo mo para sa kapakanan ng iba? Di ba? Ang iba kasi ay nag-aakala na ang Diyos, Diyos yan, di niya yan nararamdaman kung gaano yan kahirap kasi Diyos siya, iba yung emotion ng Diyos kasi sa tao. Ganon ho ba kababaw ang ating Diyos, mga kaibigan, kagaya ng ating iniisip? Hindi ba natin naisip na ang pagparito ng ating Panginoong Hesus sa lupa ay ekspresyon ng kanyang matinding awa at pag-ibig sa tao? No? Ito ho ay ebidensya kung anong emosyon mayroon ang ating Panginoong Diyos. At sangayon nga sa Numbers 14 verse 18, ang Diyos ay maawain, banayad sa pagkagalit. Sangayon sa 1 John chapter 4 verse 8, He is a God of love. Kaya ako'y naniniwala, mga kaibigan, na hindi ho natin kayang i-express yung hirap ng Diyos nung sinekripisyo niya ang kanyang bugtong na anak. At sa Biblia, mga kaibigan, makikita natin dyan ang reaksyon ng nature bago nalagot ang hininga ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Nagdilim ang paligid at mayroong mga pagkidlat sangayon sa Marcos 15:33. At nung malagot na ang hininga ng ating Panginoon ay nanginig ang lupa. Di ba? Some scholars says that this nature expression ay siya ring ekspresyon ng saloobin ng Ama, na habang kanyang tinititigan ang Panginoong Hesus na pinapalo, dinuduraan, iniinsulto, ay magkahalong awa at galit sa tao at panglulumbay ang nasa puso ng Diyos Ama, na kung saan nagdulot ng reaksyon sa nature, di po ba? At para sa akin, mga kaibigan, tama po ito sapagkat sino ba ang may control sa ating nature? Ang ating Panginoong Diyos. So I hope na naunawaan natin, mga kaibigan, ang hirap at sakit sa saloobin ng ating Diyos Ama sa naging kalagayan ng kanyang bugtong na anak. Subalit, mga kaibigan, itong lahat ay isinakripisyo ng ating Diyos sapagkat ayaw ng Diyos na ang tao ay mahiwalay sa Kanya. Ganun ho kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sangayon sa Romans chapter 8 verse 38 to 39, mababasa po natin dyan, mga kaibigan, sapagkat ako'y lubos na naniwala na kahit kamatayan man, kahit ang buhay man, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay sa kasalukuyan, mga bagay na darating, mga kapangyarihan, mga kataasan, mga kababaan, alinmang mga ibang nilalang, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Diyos na nasa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kaibigan, napakaganda po. No? Walang makakapaghiwalay sa ating bukas sa pag-ibig ng ating Diyos. Ang tanong, paano ba tayo iniligtas ng ating Panginoong Hesus buhat sa bunga ng kasalanan na kamatayan? Ano po yung formula ng plano ng pagliligtas or paano ginawa ang pagliligtas, mga kaibigan? Napakaganda po yung talata ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Napakaganda ng talata, mga kaibigan. Dinala ng Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan sa kanyang katawan at inangking kaniya, at siya ay naging kahalili natin sa kamatayan. Dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigaling tayo. No? Ang kamatayan na sana ay para sa atin ay inakong lahat ng ating Panginoong Hesus, sapagkat
sa kanyang dahil sa sobrang pag-ibig niya sa sangkatauhan. What a story of redemption, mga kaibigan. Beyond of this wonderful gift of grace lies a tremendous sacrifice of Jesus. Mayroong kanta, mga kaibigan, I love the lyrics, mga kaibigan, ng kantang ito. Sabi doon, without His pain, there is no comfort. Without His blood, there is no pardon. Without His shame, there is no glory. Without His grief, there is no joy. Without His strife, there is no healing. Without His death, there is no life. Without His cross, there is no crown. Yes, mga kaibigan, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay napakabigat na klase ng kamatayan, sapagkat hindi lang pisikal na sakit ang kanyang nararamdaman, kundi pasampa niya ang kasalanan ng sanlibutan. Ang nagpahirap sa kanya, mga kaibigan, ay ang makita ang sangkatauhan na walang bahid ng pagsisisi sa kanilang mga puso. Ang Panginoong Hesus ay nababahala sa ating kalagayan, sapagkat tayo ay nagiging alipin, nagiging patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, sapagkat alam niya na magiging walang kabuluhan ang kanyang kamatayan kung ang tao ay hindi kikilala sa kanya at magsisi sa kasalanan. Ito yung nagpahirap sa kanya, mga kaibigan. Sabi ng isang awitin, His death was not from the pain He felt while hanging on the tree, but Jesus died of a broken heart for you and me because of our sin, mga kaibigan. Ano ba yung misyon ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, no? May purpose po, mga kaibigan, kung ba't namatay ang ating Panginoong Hesus. Una, 1 Peter chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid. At ito ang misyon, mga kaibigan, upang tayo'y madala niya sa Diyos. No? Napakaganda ng talata, mga kaibigan. Nakita natin, lahat ng pasakit, kahirapan, pag-iinsulto ay tiniis ng ating Panginoong Hesus para ma-accomplish yung mission na tayo'y madala muli sa Diyos. Ikalawa, Colossians chapter 1 verse 22. New Living Translation ito, mga kaibigan. Sabi doon, yet now He has reconciled you to Himself through His death of Christ in His physical body. Reconciled means ipinagkasundo. Because as you can see, mga kaibigan, nung nagkasala ang tao, ay nasira natin ang ating relasyon sa ating Diyos. Ngunit ang kamatayan ni Jesus sa krus ay nag-reconciled sa atin sa ating Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, mga kaibigan, alam kong hangad nating lahat na manumbalik at makipagkasundo sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman, nananawagan ang ating Panginoong Jesus sa ating mga puso. Tinatawagan tayo na tanggapin ang kanyang pag-ibig at yakapin natin ang kanyang mga pangako. Huwag nating gawing walang kabuluhan ang mga pagtitiis at pagbigay ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay at ng pagbuhos ng kanyang dugo para sa ating ikaliligtas. Maging si San Pablo man ay nanawagan sa atin, mga kaibigan. Today, if you hear His voice or His invitation, harden not your heart. Sabi pa sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in. Yes, mga kaibigan, Jesus is standing at the door of our heart, waiting for us to open that door para siya ay ating i-welcome sa ating mga buhay. Sapagkat nakikita ng Panginoon na tayo ay nahihirapan sa sanglibutan ito. At gusto niya na tayo ay makasumpong ng kapahingahan sa ating mga puso, buhat sa nakakapagod na kahirapang sanlibutan ito, which is masumpungan lamang natin, mga kaibigan, sa piling ng ating Panginoong Hesus. That's why in the book of Matthew chapter 11 verse 28, Jesus said, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha,
at kayo'y aking papagpahingahin. Mga kaibigan, I want to accept that full of love invitation. Isang invitation na may kalakip na pangako. Gusto ko pong maranasan ang kapahingahang ipinangako ng ating Panginoong Hesus. I pray that you will too. Manalangin po tayo mga kaibigan. Aming banal na Panginoong Diyos, salamat po sa isang karunungan na iyong binahagi sa aming mga puso. Amin pong pinapasalamatan at pinupuri ka dahil sa mga bagay na iyong ginawa sa aming mga buhay. Namatay ka dahil para sa katubusan ng aming mga buhay. Kaya aming Panginoong, wini-welcome ka sa aming mga buhay. Ikaw po ang gumawa sa aming mga puso. Amin pong maranasan ang iyong pagpapatnubay sa aming mga buhay. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin, pagpalain ang aming tagapakinig sa mga oras na ito. Kami pong lahat ay nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Dito po nagtatapos ang pagtatalakay natin tungkol sa kung bakit napakaraming kahirapan dito sa sanlibutan. I hope na marami po tayong napulot na mga pagpapala sa ating mga tinalakay. At abangan nyo rin ho ang mga susunod na video ang aking gagawin para sa inyo. Ito ho ay introduction pa lamang ng mahabang serye ng katotohanan sa Biblia. And if you feel blessed with this video, don't hesitate to like, share, and subscribe mga kaibigan para maging update po tayo sa next video na aking gagawin. No? Maraming salamat po sa inyong oras, sa panonood. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon.